Masarap tingnan, masarap amuyin, at masarap ding pagkakitaan. Ang magkakaibigang ito, hindi lang laging I can buy myself flowers ang hugot. Dahil naisip nilang pagkakitaan ng mga bulaklak. Habang nakapwesto lang sa tabi-tabi. Ganda nung parang on-the-spot venue, parang may atinan kang date or you want it extra special. Parang, uy, Wow naman, ito na ba yung flower power? Classic ng present ang mga bulaklak tuwing may mga espesyal na okasyon. Pero sa mga kabataan ngayon, nauso ang linyahang just because flowers o mga bulaklak na ibinibigay kahit ordinaryong araw lang at walang okasyon. Flowers for you, mga kanegosyo! Bakit mayroon ng flowers? Pili na kayo kung Ano kaya ang feeling kapag nakatanggap ng just because flowers? ano pakiramdam may flower. First time po. First time! Sobrang saya po. Parang napapawi po yung stress. Ayan si ma'am. Kailan ka huli nakatanggap ng bulaklak, ma'am? Binibigyan naman ako ng asawa ko man. Monthly? Pang monthly. Grabe naman si ma'am. Every month meron siyang bulaklak. Bibigyan ka ng flower. Pero hindi lang para sa mga babae ang bulaklak. First time? Tago, ma'am. Remembrance. Ito, ma'am, sa kasing ganda mo. Yeah, siyempre. Oo, bobola ka pa. Ayan, ano. Ay, dami. Ganito pala feeling. Ano nga feeling? Masaya. Masaya bakit? Dahil ma'am, nakaka-appreciate feeling special. Sa mga magkakaibigang ito, hindi lang just because o basta-basta ang mga bulaklak. Naging instrumento ito para mas maging mahalimuyak ang kanilang samahan. Salamat na lang sa kanilang negosyo na La Bella Ke PH. From our 3 surnames po, no? So, akin po yung Bell, kay Kim po yung La, and then kay Angelica po yung Ke. So, we've been friends for more than a decade. Mahilig din po talaga kami sa flowers. So, ito po yung naisip talaga naming product for the business. Mula Dasmariñas, Cavite, ibinibiyahe nila ang mga bulaklak papuntang Tagaytay. Yung spot po namin sa Tagaytay is randomly ko lang po siyang nakita one day. Nakita ko po na yung spot na yon, may mga motorista po kasing dumadaan doon, mga nagpapapicture sa taas. Ang naisip nilang konsepto, roadside pop-up o yung pagbebenta sa daan gamit ang likod ng sasakyan. And the first pop-up is naglabas po kami ng 10,000 pesos. Kami mismo yung napunta dun sa tao. Pumupunta po talaga kami sa Masarap tingnan, masarap amuyin, at masarap ding pagkakitaan. Ang magkakaibigang ito, hindi lang laging I can buy myself flowers ang hugot. Dahil naisip nilang pagkakitaan ng mga bulaklak habang nakapwesto lang sa tabi-tabi. Isa sa mga naisip nilang gimmick ang make your own bouquet para masiguradong happy ang kanilang mga customer o bella kung kanilang tawagin. May option po yung mga bella po natin to choose for a main flower and then fillers po. For the main flower po, meron po tayo ditong paper roses. Meron din po tayong stargazer lily. We also have the sunflower po. Ito po yung aming recommended po and favorite po ng mga customer namin, which is yung carnation po namin. And then for the fillers naman po, meron din po kami mga options. Kapag nakapili na ng gustong flower combo, Cut po natin yung edge niya ng 45 degrees. And then make sure lang po na pag nilagay po natin siya sa vase po natin is wala pong dahon touching the water. Sa arrangement naman po, wala po tayong perfect rule as long as kung paano niyo po siya gawin and kung ano po yung tingin niyo maganda po sa inyo. Ayun po, ready na po yung ating flower bouquet. kada tangkay ang presyuhan sa make your own bouquet. kasi actually we're going on a date. Sakto, pagdaan namin dito, parang merong flowers to na maganda. On the go, super bilis, no? And I believe yung flowers nila fresh naman. Sa konseptong road pop-up, hindi na kailangang magbayad ng malaki para sa pwesto. It is also important, lalo na po sa mga nagro-roadside pop-up, is to properly coordinate po. We were visited by one of the PNP of Tagaytay and they humbly allowed us naman po to be there. Kahit pa roving o palipat-lipat ng pwesto, kailangan may kumpletong papeles pa rin ito. May registered base o pangunahing address kung saan rehistrado ang negosyo. At kada pwesto, kailangan dumadaan sa koordinasyon sa barangay. Tuwing
Tuwing Biyernes hanggang Linggo lang ang pop-up events ng Labella Ke. Lahat kasi sila ay may kanya-kanya ring trabaho. Parehong civil engineers na Jinky at Kim, habang si Angge naman ay nasa medical field. Kaya negosyo, pandagdag kita at bonding moment lang talaga nila. Since meron kaming mga full-time job, yun na lang din po yung naging stress relief namin na magsama-sama din po. Dapat po kasi yung pop-up namin, twice a month lang po. Tapos dahil nga sa demand nila, nag-usap-usap kami na mag-pop-up tayo every weekends. Kada linggo, tila tuloy-tuloy ang pag-usbong ng kanilang munting negosyo. They personally message us on our Facebook or on our socials na, nasan po kayo? I really have to buy flowers for my girlfriend or for my family. Tapos iba naman po students na they were coming home na from school, bibigay sila ng flowers sa family nila. May mga pagkakataong nahihirapan sila sa parking, kaya sinisiguro nila na updated pa rin ang kanilang mga customer. Nagtitake kami ng random shots. And then we make it sure lang po na i-upload po namin siya sa social media pages po namin. And then nagjo-join din po kami ng mga groups online so that people would know na Labella Ke exists. May ilang pagkakataon din daw na nalalanta lang ang kanilang mga bulaklak. Lagi kong sinasabi sa girls na even though hindi tayo mabentahan, okay lang for us. Kasi number one, we already reach our goal na makapag-bond kami together. And that's the one thing na gusto namin ma-achieve ever since. So kung meron man sa aming bumili, that's okay. If not, then we also have our alternatives to donate it to the church, give it to our parents, also to our friends. Kung ang iba pahinga ang inaasam-asam kada weekend, pero sina Jinky, Kim at Angge, extra negosyo ang inaatupag. Pero worth it naman daw lahat ng pagod. In a month po with consistent pop-ups every weekend, papatak po kami ng 40,000 po. Banding na kasama ang besties, kumita pa. Putting up a business with your friends for almost a decade, I think for some would be a challenge, but for me, I considered it as a blessing. I think flowers signifies hope and friendship po sa aming tatlo. Ang mga bulaklak maraming sinisimbolo, kagandahan, paghanga, at panibagong simula. Pero para sa besties na ito, ang mga bulaklak ay hindi lang basta simbolo, kundi kumikitang negosyo.